Okay po, 14 na weird signs. Kakaibang senyales ng mga clues pero konektado pala sa sakit sa puso. Okay, so ito yung mga possible signs na hindi natin pinapansin. O bilang cardiologist, ito po yung naaral namin eh. Siyempre, alam natin yung very common sign is sakit sa dibdib, di ba? Pag masakit sa dibdib, possibly sa puso, alam na natin yon. Ito yung kakaiba. Number one, malakas humilik. Okay? Maraming tao humihilik, okay lang naman. Tapos si Doc Lisa humihilik din. Basta yung hilik na normal lang, hihilik, hihinga, hihilik, hihinga, okay lang yon. Sa sleep apnea, yung hilik niya masyadong malakas. Tapos pag hilik niya ng malakas, magkakaroon ng panahon na hihinto ang paghinga niya ng mga 30 seconds. So matatakot ka, biglang hindi humihinga ng matagal, di ba? Tapos mamaya biglang hihinga naman ng malakas, biglang hihilik na naman ng malakas. Tapos hihinto na naman sa paghinga. Hindi po maganda 'yon, bumabagsak yung oxygen sa katawan. Pag bumaba yung oxygen sa katawan, tataas ang blood pressure, magloloko yung tibok ng puso, pwedeng magkasakit sa puso, pwede ma-stroke. So pag ganyan na hilik, possibly may sakit sa puso. Usually mga pasyente malaki yung leeg, overweight, at dahil nga paghiga nila yung dila, parang nagtatakip dito sa hingahan. So ang mga may sleep apnea na apektuhan ng buong katawan. Paggising nila, hindi masarap ang pakiramdam nila, parang puyat sila. So high risk sila for stroke, dementia, at heart disease. Okay? Kaya pa-check rin guys sa sakit sa puso, gagamutin ng sleep apnea. May CPAP na gamutan sa sleep apnea. Magpapapayat din. Number 2, weird sign na meron ka palang sakit sa puso. Yellow-orange ng mga rashes. Minsan sa kamay, minsan sa mata. Ano to mga yellow-orange? Yan pala po ay high cholesterol and high triglyceride level. Pwede magbaray maugat natin, no? Dito lumalabas sa mata. O, tingnan nyo po yung mata nyo. Minsan, hindi po ganito kalaki agad yan. Nag-uumpisa yan, parang freckles lang. Pero ang kulay niya, yellow-orange, parang taba. Diba ang taba? Yan, oh. Yan, oh, ganyan po. Maliit lang siya, oh. Maliit lang, oh. Butlig-butlig lang. Tapos pag titignan mo, yellow-orange siya. Ito, yellowish-orange, parang golden. Oh, ipacheck nyo ang cholesterol nyo, triglyceride, malamang mataas yan, kaya nga naglalabasan na dito. At syempre, pag mataas ang cholesterol, higher risk kayo for heart disease. Kaya magbabawas na sa mga matatabang pagkain. Ano gagawin dito? Usually, make-up lang eh. Hindi naman kaya tanggalin talaga. Dagdag ko na rin dito sa number 2. Meron ding unusual signs sa mata eh. Oo, tingnan nyo ah. Punta kayo sa salamin. Pag ang mata nyo may bilog na kulay puti, tawag natin dyan arcus senilis. Arcus, arco, bilog. Senilis, senile, matanda. Ikot ng pangmatanda. Senyales din to ng high cholesterol. Taba din po yan. Pag senior citizen na kayo, 60, 70, 80, merong ganito, pwedeng normal lang. Pero kung wala pa kayong 60 years old, tapos may bilog na agad, baka 40 pa lang, may puti na. Pa-check nyo ang cholesterol nyo. Baka mataas po. Okay? Number 3, kakaibang senyales. Grip strength. Kailangan pala malakas ang grip natin. Pag isang tao, mahina ang grip, nakikita nila mukhang may connection din sa lakas ng puso. So yung mahina ang grip, malamang mahina yung muscle, o very weak, kulang sa sustansya, mas marami silang sakit. Diba? Baka mahina rin yung katawan, pati heart problem nagkakaroon. So, kailangan talaga exercise, magpapalakas, mas maraming protina kakainin. Lalo na, di ba, mga senior, mahina ng grip, kaya nagkakasakit sa puso. Another sign yan ng nutrition. Number 4, kakaibang sign din. Ito yung naaral namin bilang cardiologist. May earlobe crease. Ayan, may linya. Oo, pag bata pa tayo, walang linya. Minsan, may tao, lumalabas lang to pag tumatanda Kasi nga, nababawasan ng fatty tissue dito, kaya nagkakaline. Yung may earlobe crease, tingnan nyo po, tenga nyo, tawag dito Frank sign, higher risk for heart disease.
Sabi nyo, anong connection? Yun na nakita nila sa pag-aaral eh. Na-report to sa New England Journal of Medicine. Earlobe crease, sign of heart disease. Plus itong mga yellow fatty deposits sa eyelids, yung kinakwento ko sa inyo. Tunay ba mahaba tenga, mahaba buhay? Hindi ko po alam. Mukhang kasabihan lang yan, mukhang walang connection. Pero yung may linya, mataas ang cholesterol at prone to heart disease, medyo may katotohanan doon. Number 5, kakaibang sintomas, nahihilo, lightheaded, parang matutumba, fainting, parang mawawalan ng malay. Okay? Pag ganyan nangyari, ang iniisip namin cardiologist lagi, mahina ang puso. Nagloko yung tibok ng puso, nagkulang ng buga, kaya hindi umaabot sa utak. So, abnormal heart rhythm, heart failure, yan ang possible cause. Papa 2D echo, Papa 24-hour Holter. Pero syempre, meron naman nahihilo na vertigo lang or merong hilo na ibang cause. Possible naman na not connected. Okay? Heart disease symptom, hilo. Yan, no? Yung iba na stroke, hilo din. O yung iba ninenervyos, hilo. O kulang ng hangin, di ba? Nainitan sa simbahan, nag-collapse. O baka may taong ganun eh. Baka wala namang heart disease. Pero para sigurado, pa-check na rin. Number 6, kakaibang sign, sexual problems. Pag ang lalaki, impotent. So, hindi na tumitigas si Manoy. Anong mangyayari? So, ibig sabihin nito, pag impotent yung lalaki, 50 years old and above, may problema siya dun sa arteries, sa ugat, sa ari. So, pag may problema siya dun sa arteries, dun sa private part, posible may problema din sa artery sa puso, artery sa utak, artery sa katawan. Kasi pare-pareho naman yan eh. Kaya tawag dyan cardiovascular system. Pag nanigarilyo ka, buong katawan naman eh. Yung artery ang nagbabara eh. Wala naman talagang pinipili, puso lang, utak lang. Naninigarilyo, kumakain ng matataba, mataas ang cholesterol, very stressful ang work, laging puyat. Pag nagbara, buong katawan eh. So, pag may erectile dysfunction, ay baka sa puso nyo may bara na rin o sa utak. Number 7, ito. Sign to ng heart failure. Hinihingal, nahihirapan huminga pag nakahiga lang. Tawag namin dito orthopnea, pag naka-flat. Pero pag humiga ng medyo mataas, mga 3 unan, nakakahinga na. Kaya yung iba, umuupo. So, anong ibig sabihin nito? Heart failure sign po yan. Okay? Kaya lagi namin tinatanong, nahirapan ba huminga? O nalulunod po yung puso kasi yung baga may tubig, pulmonary edema, pulmonary congestion sa x-ray makikita. Number 8, gums. Sabi mo, Doc, anong connection ng gums? Malaking connection. Ang bibig natin kasi ang daming bakterya dyan. Di ba? Madumi, may bad breath, daming bakterya. Di ba? Lagi ko sinasabi, magde-dentist, check up, magpo-floss. Pag maraming bakterya, maraming sira ang ipin, dugo yan eh. Yan, no? Yung bakterya, dadaan sa blood vessel, sa dugo, pupunta sa dugo, pupunta sa puso, namamaga ang gums, pwede rin mamaga ang puso. Tunay po yan. Yan, no? Yan, no? Namamaga ang gums, lumilipat yung bakterya, pwedeng kumalat sa dugo, ang infeksyon, pwede kumalat sa puso. Kaya nga, pag may laging may sira ipin, lagi na sinasabi, mas maikli yung buhay by 3 years. Eh. Maraming complication. Kasi madumi nga yan. Tsaka, ano yan eh, minsan, di ba, nagdudugo, nagtutoothbrush tayo. So, pwedeng pumasok yung bacteria. Infective endocarditis, namamaga yung puso. Kaya, dapat laging malinis ang ipin, pa-dentist, mag-floss. Skin color changes. Yung iba na biglang nagbo-blue yung kamay. Oo. Merong mga blue baby o minsan pag kulang sa oxygen, nagbo-blue yan. So, possible congenital heart disease at possible din naman may lung problem. Okay? Kaya nagbo-blue. Ayan, no? Next, ito. Tingnan nyo po dito sa leeg. May dark velvety patch dito sa leeg. Dito, nagpa-flat siya dito o dito sa batok. Minsan sa katabaan o sa siko, kumakapal, nagiging brown yung balat natin. Meron po yan. Thick spots
sa leeg, sa kilikili, sa singit. Anong dahilan? Diabetes, metabolic syndrome, mataas ang kolesterol, pwede rin sakit sa puso. Kasi nga po, pag ganito na yan, overweight siya, mataas na blood sugar niya, isang magkakasamang sakit. Ang tawag natin sa lahat ng sakit na yan, metabolic syndrome or syndrome X. Ano yung magkasama dyan na sakit? Diabetes, mataas cholesterol, high blood, sakit sa puso at overweight. Lahat yan magkakasama, magkakapatid. Kaya ito yung isang sign. Nangingitim ang leeg. Minsan sa steroids din, yung mga naka-steroids. Number 11, lagi ko tinuturo sa inyo, manas. Pag may manas, maraming possibilities, pero isa dito ay heart failure, mahina ang puso. Pwede magmanas, lalo na ganito kamanas. So, pwedeng mahina puso, mahina kidneys, pwede rin mahina liver, o pwede lagi lang nakatayo, dependent edema. Pero kung laging may manas, pa-check natin bakit nagmamanas. Possible sign din yan. Fatigue, yung laging pagod, yung parang exhausted, 'di ba? Pag laging pagod, dalawang possibility. Baka kulang ka sa nutrisyon, kulang sa hangin. Either may problema ka sa baga o sa puso. Pag may problema sa baga, kulang sa oxygen, may COPD, yan, laging pagod. Pag mahina ang puso, mahina na pumping ng puso, lagi ding pagod. Diba? Pwede rin namang anemic o depressed, pero pabantayan natin. Okay, number 13, clubbing of fingers. Lagi ko ito tinuturo sa inyo, ha. Yung mga may congenital heart disease, blue baby, yung mga daliri nila, kumakapal dito. Kumakapal dito sa balat at yung kuko tumataas. Parang ganito yan, tumataas. Kaya pag pinadikit natin ang dalawang daliri, wala nang butas, nagdidikit. Oo. Pag nagdikit yan, clubbing of the fingers, congenital heart disease, blue baby, or matagal na may sira yung baga. Baka naninigarilyo, may hika, may emphysema na matagalan nagka-clubbing. Di ba? So, hindi to magandang sign. Sabihin, matagal na kulang oxygen. Lastly, meron din ganitong dark spots. So, tignan nyo yung kuko natin. Dark spots under the nails. Yan, isang linya. Ano mga possibilities? May possibility na skin cancer, kung kulay itim, pero hindi siya bilog May possibility na diabetes, pero ito possibly din connected sa puso. Ang tawag dyan, infective endocarditis. So, nagkaka-infeksyon yung puso, yung valvula ng puso, tumutubo bakterya doon. Malay mo, baka galing sa ipin yung bakterya, pumunta sa puso. Tapos, yung sa puso na may bakterya, minsan nadidislodge. Parang napupunta sa bloodstream yung bacteria at may konting laman-laman. So, lalabas yan mula sa puso. Pwede sa kamay, pwede sa paa, pwede sa utak. Pag sa kamay yan pupunta, itong mga bacteria na to pupunta sa dulo ng daliri, yan, dudugo. Pag bara sa dulo, nagdudugo. Infective endocarditis. Another sign of heart disease. Okay? So, tigil sigarilyo, bawas stress, gamutin ng high blood at diabetes at blood sugar natin. Ito yung 14 na kakaibang sintomas kung meron kayong sakit sa puso. Maraming salamat po. Share po natin. Dagdag kaalaman para maging mas healthy po tayo. Thank you.